Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung albabu al-hadi ashar, chapter 11 nung Kitabul Muamalat. Al-ijara. Yung ijara, ito na nga yung pagkuha mo ng serbisyo ng tao. So kung yung mga naunang tinalakay natin, yung buyo, ang binabayaran mo sa kanya produkto. May bibilhin ako, yun buyo yung tawag doon. Pero ito yung babayaran ko sa iyo yung serbisyo, ito yun ijara. At maaring may iba-iba itong anyo. So unang-una yung pakyawan nga, di ba? Pakyawan. Sige, tapusin mo yung lahat-lahat. Kahit ilang araw pa yan nabutin, walang problema. Ito yung halaga, 1,000. Gapasin mo yan, isang hektaryang lupa. Gapasin mo, ito 1,000. Kumuha ka ng tao, gawin mo mag-isa. Minsan may time frame din naman na sinusunod So kukuha siya ng tao para mabilis yung trabaho. Bahala ka numiskarte. O kaya mangyari, pasweldohin kita 2 araw, gapasin mo yung 1 hektaryang 1 hektarya na lupa. So ganun din, 1,000 rin yung kalalabasan. Pero arawan. Pero kung halimbawa, pwedeng gagawin naman niya, wala namang tukoy na araw Babasweldohin kita araw-araw 500. Tapos ito yung trabaho mo, labor o ano pa man. Ganun din. Ijara din yun. Mapapaloob yun sa ijara. Yung ijara kasi, yung literal na kahulugan nga nito, yung pag-upa. Papalitan mo yung oras at yung effort, yung pagsisikap ng tao. Babayaran mo yung kanyang oras. So maaaring ang pakyawan at arawan. Napapaloob ito dito, pareho. At maaaring project-based lang. Kumuha ka ng karpintero, kumuha ka ng mason, tapusin yung isang parte ng bahay mo. O empleyado mo talaga sa kumpanya. Sa JNT, kayo. Ijara ang namamagitan sa inyo sa pagitan ng kumpanya at kayo. So pinahintulutan nga ito. So ngayon yung pangalawang usapin, yung mga kondisyon nito. Mga kondisyon, ibig sabihin kapag sinabing ang kondisyon, sa umpisa pa lang, tukoy na dapat ang mga ito. Tukoy. Kasi dyan nga nagkakaroon ng garar o kawalang linaw, kawalang katiyakan sa mga negosyo kapag nagbabago-bago. So dapat umpisa pa lang malinaw na. Ano yung scope of work, halimbawa. Bawa ko, ijar din yung yung mangyayari sa taxi. Ijar din yun, kalalabasan dun ijar. Sumakay ako ng taxi. Ihatid mo ako hanggang sa lugar na ito. Tapos, di ba, meron siyang sasakyan, may sasakyan niya, merong metro. Kapag binayaran mo yung serbisyo niya, kasama na yung compensated na rin yung kanyang sasakyan. Kasama na yun doon sa ijar. So, lahat ng anumang inilaan ng tao na inuupahan mo, nabanggit ko lang kanina kasi oras tsaka effort, di ba? So anumang gamit na ginamit niya, so ganun din, sisingilin din niya sa iyo yun. So meron tinukoy dito na 5 o ilan ba? 7 na mga kondisyon. 7. Una, la taso illa min jaizit tasarruf. So tatanggapin lamang yung ijar doon sa pinahintulutan na makuha mo yung kanyang serbisyo. So dito ito may kidalam, 2 tao kasi sila, di ba? Yung amo tsaka yung inuupahan. O yung umuupa at yung inuupahan. So dito, ang tinutukoy dito, yung inuupahan dito sa una. Pangalawa, ang takunal manfaatu ma'luma. So tukoy kung ano yung manfaa, ano yung kumbaga yung goal, ano yung magiging yung trabaho, tukoy. Hindi yung habang ginagawa mo nagbabago-bago. Pero minsan naman kung maliit lang naman na bagay, pwede mo na idagdag yun, pakyawan ginagawa mo, magta-tiles ka ng CR. Tapos merong kumbaga
Kasi kung tiles usually kasama naman na yung palitada doon, di ba? O merong nakausli na ano na PVC ng kuryente. Eh, kasama naman talaga yung sa trabaho mo, di tiktikin mo na yun, pasok mo na yun para pumasok sa palitada. Pero kung halimbawang ibang bagay, maliit na bagay, meron kang grinder, may pinapagrinder yung nagpapagawa, maliit lang naman, giga-grinder mo, wala namang problema kung tatanggapin mo din, inshallah. Walang problema. Pangatlo, babalikan pa natin to, enumerate lang natin. Ang takunal ujra, ma'luma. Tukoy din kung magkano yung bayad. Magkano yung bayad. Ikaw, syempre, ikaw na uupahan, dapat maingat ka dyan eh. Kasi di ba yung terminology natin dyan sa construction, kapag ubos na yung pera, hindi pa tapos yung trabaho, talo sa pakyaw, di ba? Natatalo. Yun yung anuhin mo, hindi ka dapat matatalo sa pakyaw. Hindi baling yung iba kasi yung problema niyan sa mga trabaho, either serbisyo o produkto yung ino-offer mo, yung tinatawag na price war, pababaan kayo ng presyo. Pababaan. Kasi yung nagpapagawa, naghahanap din ng mababang presyo eh. Kaya tatanggapin mo lang ng tatanggapin yung mababang presyo para magkaroon ka ng customer. Pero bandang huli, hindi siya magandang practice eh. Pwede siguro, desperado ka na. Pero kahit kahit desperado ka na, lalo ka lang malalagay sa problema eh. Kasi kung halimbawang alam mo kulang yung yung pakyaw, dapat yung trabaho gagawin mo ng sabihin natin 3 araw. Meron ka pang helper isa. So at least sabihin na natin tig 500 kayo ng sweldo. So in-estimate mo 3 araw. 3,000 labor pa lang. Minsan kasi sa ujra, lalong-lalo na sa construction, di ba minsan ang pinapakyaw labor lang. Yung may-ari ang bibili ng materyales. May-ari ang bibili ng materyales. Ang ginagawa ng iba, kahit pa labor lang yung kanya, kung pepresyohan niya yung di ba? Yung trabaho. Tinitingnan pa rin niya yung yung materyales, yung halaga ng materyales na gagamitin o ikakabit. Kasi maaring mangyayari na depende sa usapan. May masisira, kailangan palitan. So sa kanya naka-charge yun dun sa gumagawa. So titingnan niya rin yun. Kaya yung iba, kapag ganun yung usapan, so labor lang kanya, pero titingnan niya rin yung materyales. Kung mayroong mangyayari, ipapatong niya na yun din dun sa pakyaw niya na labor. Ngayon, kung tinanggap mo lang ng mababa, tas ganun yung usapan ninyo, kung mayroong madadamage na, umorder ka tiles, ang mga gamit mong tiles, 10, in-order mo 10 lang talaga. Nabasag yung isa. Granite pa naman yung granite, pagkano granite, 200. Yung 60 by 60, sabihin natin 200. O di papasweldo mo 3,000, nabawasan na 200 ngayon. Kaya mag-adjust ka. Mag-adjust ka inshallah. Tapos pwede rin naman yung pakyawan, di ba? Labor materials. O yun, makakahinga ka talaga dun, inshallah. Pwede mo nang patungan ng patungan yun. Pwede mong patungan ng patungan. Labor materials. Pero syempre, may natatalo pa rin dyan. Kasi nga hindi nila na ma-manage yung maayos yung pera eh. O, sisimulan yung bahay. Kinontrata nila yung bahay, 1,000,000, sige. O sige, papabali ako ngayon, 50,000. Yung saya-saya mo, contractor ka 50,000. Punta ka ng beer house. Isara mo tong beer house ngayong gabi, kami lang tao rito. Bagsak mo yung 50,000. Wala na. Ubus na yung 50,000. Tapos bukas, babalik ka na naman. Hindi ka pa nga nakakapaghukay ng pundasyon eh. May balik ka na naman. Kailangan ma-manage ng maayos. So yung ujra, dapat tukoy. Magkano ba yung magkahalaga? Bahay, 1,000,000. O yung papatile sa'yo, dapat tukoy. Pang-apat, ang takuna lil manfaati mubaha. So dapat mubah. Halal yung resulta ng inyong yung serbisyo o pa man na kinukuha mula sa'yo, halal. Bawa niyan papagawa sa yung building, babuyan pala. Huwag mo na tangkapin yun. Babuyan. Kahit pa malaki bayad sa'yo, wag na.
wag na. Pero kung ano, hindi mo alam, kaya minsan ano din eh. Baga, minsan ano, di ba? Ang usapan ninyo, building lang. Hindi ka na nagtanong. Tapos kalaunan mo lang nalaman, tapos na yung building, gagawin pala niyang ano, beer house, babuyan. Wala ka nang kinalaman dun. Wala ka nang kinalaman dun, inshallah. Panlima, kunul manfaati kabilan lil istifa. Wala tasu al-ijara li shay'in yata'addar istifa'ul manfa'ah minhu. So itong panlima na ito, yung istifa na tinutukoy, yan natin yung ano, translation ni Sheikh Salman. So dapat ano to, pakikinabangan. Kumbaga yung pakikinabangan siya. Kumbaga may saysay. Yung sample nga dito, hindi ka pwedeng kukuha ng gwardiya na bulag. 'Di ba? So kailangan yung kukunin mong tao, yung makakagawa talaga ng trabaho. Kukuha ka security guard bulag. Mas may shotgun pa. Sino yung babarilin nun? Pang-anim, ang takunal manfa'a mamlukatun lil muajjir o ma'dunatun lahu o ma'dunan lahu fiha. So yung kumbaga yung pakinabang, kumbaga yung resulta ng ano nung serbisyo mo ay pag-aari nung nag-uupa sa iyo. Hindi sa ibang tao. Papatayuan ng bahay, hindi naman niya lupa. Huwag mong tatanggapin 'yun kasi ba problema yung bandang huli. May tatayo ka ng ano, bahay, hindi pala niya lupa. Binomba ng NPA yung bahay na tinatayo mo. Kasi galit na galit yung NPA, kinamkam lang pala yung lupa na yun. Mga mahilig mangamkam, sila yung mahilig magbintang ng ano pangamkam. Yung magnanakaw, siya yung mahilig magbintang ng pagnanakaw. Ayun, tiyakin mo na may karapatan sila dun sa anumang pinapagawa nila sa iyo. Papalagyan sa iyo ng ano ng bubong, hindi na pala niya o ano na lang pala, bintana. Papalagyan sa iyo ng bintana, lote na pala ng kapitbahay yung kabila, bawal yun siguraduhin mo yung trabaho. Ang takunal madda, pang-pito, ma'lumatun. Mudda pala. Ang takunal mudda, ma'lumatun. Kung meron mang kung meron mang time factor sa inyong pakyawan, dapat tukoy. Tukoy din. Inshallah. Pero usually, ganun naman talaga Kasi minsan iniisip ng namamakyaw, pakyawan naman to, labor material. So flexible yung yung oras, iniisip niya. Pero hindi Dapat sa umpisa pa lang, alam mo na kung ilang araw mo gagawin. Kasi kung alam mo kung ilang araw mo gagawin, tukoy mo na magkano pasweldo yung gagastusin mo. Tukoy mo na. Tapos papasobrahan mo pa ng ng allowance. Kasi magka-problema minsan, 'di ba? May mga aberye. Ulan, lalo na problema 'yan, ulan. Walang tubig, hindi kayo makakuha ng hindi mo makapaghalo. At iba't iba pang bagay. Yung hardware, matagal mag-deliver ng materyales. Maraming factor. So, balikan natin una. La taso illa man jais tasarruf. So, dito pinahintulutan yung pag-upa. O kahit yung sa din pala, pwede siguro itong kahit yung inuupahan. So, dapat sila ay akil, balig, hur at rashid. Dapat nasa matinong pag-iisip, hindi baliw. Kumbaga, at balig, nasa hustong edad, malaya, hindi alipin, kasing alipin sa usapin na ito, di ba? Kumuha ka ng alipin, may pinapahukay ka, pinatawag ng amo. O di, wala. Actually, kahit alipin yung binabanggit dito, pwede natin itong may apply pa rin sa panahon ngayon kahit walang alipin. Kumuha ka ng tao, empleyado na nung ibang tao. Construction worker doon sa kabila. O dito na lang, flash. Kinuha mo si Walid, taga JNT. Yan, hindi pwede yun. Hindi pwede. Kumbaga kasi may trabaho siya doon pero na siguro day off niya, ano pa man. Pero sa inyo, di ba, bawal na bawal. Kahit day off mo pa, hindi pwede. Ngayon kung construction worker, halimbawa, hiniram mo siya, day off. O, kailan day off mo?
O linggo, sige, pwede ba itong gawin ng linggo? O linggo, pwede yun, inshallah. Pero dito yung alipin, hindi pwede. Kasi pinapakinabangan niya nung amo niya, kailangan siya nung amo niya. Pero na lang siguro kung ano, may pahintulot nung amo niya. O sige, hiramin mo muna tong ano ko, alipin. O sa makabagong panahon, wala nang alipin ngayon, di ba? Hiramin mo muna tong empleyado ko. Sige, basta bayaran mo lang yung ano, yung araw niya. Bayaran mo lang yung araw niya. Na yun nga yung nangyayari madalas sa ano din sa Saudi. Yung mga may katulong, yung katulong nila, kuha ng katulong. Tapos papahiram niya yun sa kapatid niya, sa nanay niya, tatay niya. Kaya kawawa yung katulong Kawawa yung katulong. Bihira lang talaga yung ano yung katulong sa Saudi na nababalitaan ko na ano. Yung hayahay. Marami talaga hirap talaga, hirap. Kaya nagtataka rin ako, no? Ba't pinapayagan ng mga lalaki yung mga asawa nila na ano, magkatulong sa ibang bansa? No? Di ba sila naaawa? Nandito sila sa Pilipinas. Trabaho nila yun yung ano, magtustos sa pamilya, ba't iaasa nila doon sa babae? So dapat din yung uupahan mo ay Rashid, matino, matinong kausap. Yung Rashid natin, di matinong kausap Di matinong kausap. Pangalawa, ang takunal manfa'a ma'luma. So dapat tukoy yung ano, yung aning trabaho. Lian al manfa'a hiyal uqud, hiyal ma'qudu alayha. Dahil ito yung pinagkakasunduan ninyo kung ano yung papatrabaho. Diba? Ihatid mo ko sa lugar na to, o kaya hukayin mo tong ganito kalalim, ganito kalapad. Pero kailangan isang araw matapos mo na yan kasi bukas bubuhusan na yan. Mga ganong bagay. Okay, ito yung trabaho mo, sweldo mo 500 araw-araw, magbantay ka ng tindahan. So yun yung manfa'a na tinutukoy. Sa inyo, di ba? O deliver mo lahat yung nasa area mo, yun yung manfa'a na tinutukoy. Fashtarat al-ilmu biha kalbi. So, katulad lamang din sa pagbebenta, di ba kapag magbebenta ka, dapat alam ng bibili kung ano yung binibili niya. Kaya nga bawal sa atin sa Islam yung ano di ba sa Shopee tsaka Lazada, meron yung ano, tawag nila mystery box. Bibilhin mo yung halagang 500. Di mo alam kung ano yung laman Minsan panalo ka, minsan talo. Kasi minsan yung 500 pesos mo na box na binili, maraming laman tapos magaganda. Bawal yun. Either ikaw yung bibili o ikaw yung magpapaganon. Kasi sugal yun Tsaka may garar. Kumbaga may garar. May kawalang katiyakan. Kawalang katiyakan. So dapat alam ng tao kung ano yung serbisyo na gagawin niya. O ano yung serbisyo na kailangan mo sa kanya. Anong inuupahan mo sa kanya. Ang takunal ujra ma'luma. Yung upa dapat ay alam. Tukoy. O nababatid ng parehong panig. Yung nagpapaupa at yung inuupahan. Either pakyawan man yan o arawan o labor materials, labor lang, o ano pa man. Minsan din kasi naalala ko sa labor ang ginagawa ng iba, porsyentuhan ng materyales. Kung magkano yung presyo ng materyales total, 30% nun, yun yung kukunin niyang labor, doon siya magpe-presyo. Kaya ngayon kung mamahalin yung materyales na ipapakabit, okay din na porsyentuhan kasi ibig sabihin malaki din yung porsyento mo Kung may usapan man kayo na pag may masira, yung gumagawa yung magpapalit, babayaran niya. O di may allowance ka pa. Inshallah. May allowance ka pa. Kaya yung mga mahal din magpakabit talaga ng mga mamahaling bagay. Salamin. Mahal magpakabit ng salamin, hindi basta-basta. Lalo na yung yung mamahal yun yung mga countertop ng ng mga lababo, counter. Nasa 20 million, 30 million, mga marble. Mahal yun. So pagka pinakabit mo yun, papakiwin din yun ng 5,000. Ganun siya. Kung 30%, 30 mil yung counter. 30% ng 30 mil. 9,000, 9,000. So ganun niya kamahal din na upahan yun. Yung tao na magkakabit. So dapat to ko yung bayad. Liannaha audun fi akdi muawada. Dahil yung upa na yun ang kabayaran doon sa pinag-usapan ninyo.
Fawajabal ilmu biha kathamani. So, ganun din, katulad sa pagbebenta, ang presyo dapat tukoy din. So, alam mo kung ano, ako'y nagbebenta, alam mo kung ano yung binibenta ko sa'yo. At ako naman, bilang nagbebenta, alam ko kung magkano ibabayad mo sa akin. So, ganun. Doon sila nagkakatulad sa buyo, sa pagbebenta. Pangapat, ang takunal manfaa mubaha. So, dapat halal yung serbisyo. Hindi ka pwedeng gagawa ng babuyan, beer house, o ano pa man. Fala tasuhul ijara ala zina. So, hindi pwede yung pag-upa para sa pakikiapid. Ayun na nga, yung mga prostitute. Hindi mo pwedeng uupahan yung tao para makiapid sa iyo. Lalaki man o babae, bata man o matanda. Bawal na. Bawal. Ganun din yun. Kalalabasan nun. O gina, uupahan mo yung tao para kumanta. Wabay alat lahwi. O pagbebenta ng mga kagamitan na sa mga walang saysay na pag-aaliw. Halimbawa, musical instruments. Diba? Uupa ka ng kakanta. Panlima, kunul manfa'a kabilatun lil istifa. Fala tasuhul ijara li shay'in yata'addaru istifa'u lil manfa'ati minhu ka ijarati a'ma li hifdi shay'in yahtaju pwede na, yahtaju ila ru'ya. So, kailangan yung uupahan mo ay magdudulot nga siya na ma-perform niya yung gawain niya. Kailangan nagagawa niya yung trabaho niya. Kaya nga hindi ka pwedeng kukuha ng bulag bilang gwardiya. Hindi ka kukuha ng bulag bilang gwardiya. Hindi ka pwedeng kukuha ng kaya kaso mahirap pa rin pilay meron bang pilay sa inyo, pilay o may polio na rider. Mahirapan siya kasi bababa din pala ng motor bababa. So yun ganun. Yung hindi niya magagawa yung trabaho o mahirapan siyang gawin yung trabaho. Huwag mong uupahan yun. Gustuhin mo man, sinisip mo, gusto ko lang naman makatulong sa tao niya, walang trabaho, kaya kinuha kong gwardiya. Hindi pwede. Hindi pa rin pwede. Kasi una, walang saysay. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng kumbaga, gagawa ng bagay sa Islam na walang katuturan. Yun din mahalagang kaida yun walang katuturan, hindi mo pwedeng gagawin yun. Gusto mong tulungan yung bulag, di magsadaka ka na lang doon sa bulag. O bigyan mo siya ng trabaho na magagawa niya talaga. Bigyan mo siya ng negosyo. Kasi marami naman pwedeng gawin yung bulag Nakita ko ng mga bulag naglalala. Kasi kaya naman nilang kakapain lang nila, makikita nila yun Naglalala. Kaya nila. Marami ibang paraan para tulungan yung bulag. Hindi yung gagawin mong gwardiya. Mamaya yung gwardiya. Sabihin ng gwardiya, o yung hepe. Pwede ba mag-robing? Mag-robing ka. Mahulog pa sa hagdan yun. Para robing mo. Hindi pwede. Pang-anim, ang takunal manfaah mamlukatun lil muajjiru o lil muajjir lil muajjir o ma'dunan lahu fiha. So dapat yung gagawin na trabaho o ipapaupa ay alam nung tao na yun, o hindi lang alam pala, may kapangyarihan siya doon na mayroong otoridad o siya mismo ang may-ari. Lan ijara bayul manafi. Dahil ang pagpapaupa daw ay katulad din ng pagbebenta ng mga bagay na may pakinabang. Fashtarata dalika fiha kalbi. Kaya ito ay inoobliga. Katulad ng kung paanong hindi ka magbebenta sa tao na hindi naman niya pera yung ipambibili niya. At hindi mo pwedeng ibenta yung hindi mo naman pag-aari. So ganun din. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng, ako yung uupa. Hindi ako pwedeng uupa na gawin ng isang bagay na hindi ko naman pag-aari. Tatayuan ko nga ng bahay. Yung hindi ko naman lupa. So yun hindi pwede. O kaya ganun din, yung uupahan, may sasakyan. Hindi naman kanya yung sasakyan, tapos hindi naman siya pinahintulutan na gamitin yung sasakyan. Alam mo, yung motor, halimbawa, ninakaw niya lang. Alam mo, nakaw yung motor. Huwag mo kukunin yun, huwag ka magpahatid doon. Gagawin mong habal-habal, hindi pwede.
Hindi pwede. At pangpito, panghuli, ang takunal mudda ma'luma. So dapat tukoy ang panahon. Pero syempre, may ilang gawain walang tukoy na panahon, di ba, kung kailan mo magagawa. Basta tukoy yung gagawin, tukoy kung magkano ang bayad, sasabihin sa'yo ng gumagawa. Bahala ka nun, kailan matapos. Parang sa akin, doon sa mga bag na pinapagawa sa akin, wala naman kaming tukoy na oras. Kasi alam naman nila, hindi ko naman full-time na trabaho yung yung gumawa ng bag. Sinisingit-singit ko lang siya sideline. So minsan yung bag, abuti sa akin sa linggo. Walang problema sa kanila kasi malinaw, nilinaw ko sa kanila. At alam nila na ganun yung kalagayan. Pero kung sakali, so mainam nga natukoy din yung panahon, inshallah. Fala tajuzul ijara limuddatin majhula. So hindi pinahintulutan yung magkakaroon ka ng pagkuha ng serbisyo sa hindi tukoy na panahon. Ba may kinuha kang Kapag gano'n naman kasi may kinuha kang serbisyo, ang mudda niya magiging kung ano yung reasonable, kung ano yung makatwiran. Ba, sumakay ka ng taxi. Yung taxi, dapat dire-diretso yung papunta sa sa destination mo. Hindi papaikot-ikot pa. Ba, sumakay ka ng taxi, Maynila. Papahatid ka Quezon City. Tapos yung taxi, dumaan muna ng Cavite. O, hindi pwede. Kailangan kapag ganon, na yun as good as tukoy na yun na dediretso ka ng Quezon City, hindi ka iikot ng Cavite. So ganoon. Ito yung tinutukoy dito. Pero minsan may mga trabaho nga talaga na yung katulad sa akin, walang tukoy na panahon. Pero sinasabi ko sa kanila, mga 1 week tapos ganito, ganyan. Pero minsan nga masasabi ko, siya lang ma-ship namin Sabado, Lunes na, hindi pa tatapos. Pero at least kumbaga alam nila na tuloy-tuloy mo siyang gagawin, inshallah. Meron pa magsasabi, take your time. Liannaha tuaddi ila at tanazo. So kapag hindi tukoy yung panahon kailan tatapusin yung trabaho, mag-aaway lang kayo. Mag-aaway. Lalo na kung inaasahan na kailangan mabilis na matatapos yung isang bagay. Yung nga, sumakay kang taxi, di ba? Dumaan pa ng Cavite. Grabe yung traffic sa Cavite. Grabe yung traffic. Kaya nga yung mga pupunta ngayon ng Cavite, sa Laguna na sila dumadaan Sa Laguna galing. Pumunta kami nung nakaraan ni Isa. Pumunta kami ni Isa ng Tagaytay. Doon kami dumaan sa sa Binyan. Binyan, tapos pasok ng yung Calax, Cavite Laguna Expressway. Yun labas doon Alfonso, ganun Tagaytay. Yun yung niya, daanan. So hindi pwedeng hindi tukoy. Dapat tukoy, inshallah. Pero yun nga, doon din sa mga bag na ginagawa ko, basta naman ang pagkakaintindihan namin doon nung nagpapagawa, as soon as possible na magawa siya, inshallah. So kung hindi man tukoy, kung baga nagkakaintindihan kayo, bahala na yung inshallah. Basta mahalaga makatwiran ang panahon, inshallah. So yung susunod na usapin, may natitira na lang nilang usapin dito. Yung mga iba't ibang mga usapin na may kinalaman sa pag-uupa, alhamdulillah. So ito tutuloy pa natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.